Hapon ng February 16, 2019, ang grupo ng mga manggagawa sa isang construction site ay nakaamoy ng nakakasulasok na amoy habang sila nagpapahinga matapos sa isang buong araw na pagtatrabaho. Sobrang lakas ng amoy at halos silang lahat ay naduduwal. Kaya naman nagdesisyon sila na hanapin ang pinagmulan. Habang papalapit sila sa masukal na bahagi na malapit sa construction site, palakas ng palakas din ang amoy. Noong unang akala nila ay dahil lamang yun sa namatay na hayop, hanggang sa makita nila ng amoy ay nagmumula sa dalawang malaking plastic bags. Halos puno ang dalawang plastic bag at wala ni isa sa kanila ang naglakas ng loob na buksan para alamin kung anong laman. Sa halip ay bumalik sila sa construction site at nagdesisyon na tumawag ng pulis. Kaga na dumating ang mga pulis at kinordon ang lugar. Ang grupo ng mga investigador ay maingat na tinignan ang nilalaman ng dalawang plastic bag. Laking gulat nila nung nakita ang pinagputol-putol na parte ng katawan ng tao. Inikot nila ang palibot ng lugar at nagpatuloy sa paghahanap. At sa di kalayuan ay may nakita pa sila ng mga plastic bags na nakakalat. Sa kabuuan ay 9 na mga plastic bags ang kanilang nakita at ang lahat ng mga yon ay naglalaman ng mga putol-putol na parte ng katawan ng tao. Napakabilis na kumalat ang balita sa lugar hindi lamang dahil sa napakabrutal ng krimen, kundi pati na rin gustong malaman ng publiko kung ilang katao ang pinatay. 5 araw bagong nangyari pagkatuklas ng mga parte ng katawan, ang naning pulis sa China ay nakatanggap ng report mula sa isang matandang lalaki na nagngangalang Ronald. Inireport ni Ronald na ang 3 niyang anak na puro babae ay bigla na lamang nawala. Ayon kay Ronald, nakatakdasan na silang magkita ng kanyang mga anak. Pero napakadagal niyang nagantay sa pinag-usapan nilang lugar na magkikita, ngunit wala ni isa sa kanila ang dumating. Tinawagan niya isa-isang mga anak pero nakakapagtaka dahil wala ring signal ang kanilang mga telepono at nakapatay. Kabiglang kinabahan si Ronald dahil alam niya na may mali. Noong una ay tinawagan ni Ronald ang panganay na anak niya na isa ring babae na si Xiaomei o May para ibahagi ang kakaibang pangyayari. Pero hindi ganoon kasi neryoso ni May ang sinabi ng ama dahil para sa kanya ang babata pa ng kanyang mga kapatid. Kaya maaring may pinuntahan lang ang mga yon na ayaw nilang ipaalam sa kanila. Pinayuhan niya ang ama na huwag masyadong mag-alala at kumalma. Sa hindi inaasahan sa pagtatapos ng araw na yon, hindi pa rin makontak ni May ang kanyang mga kapatid. Paunti-unti na rin siya nag-alala at hindi mapakali. Yun ang nag-udyok sa kanila ni Ronald na puntahan ang apartment ng 3 sa GU Residential Building sa Nanning City, Guangxi Province. Pagkarating nila ay paulit-ulit silang kumatok pero napakatahimik ng apartment. Dahil may susi din sila ng apartment, binuksan nila ng dahan-dahan ang pinto at saka pumasok. Maayos ang loob ng apartment, walang mga nasirang gamit o nawawala. Walang sinyales ng pakikibaka at walang nakakalat na gamit. Pero ang ipinagtataka nila May at Ronald, bakit nandoon ang mga personal na gamit ng 3? Gaya na lamang ng kanilang mga ID cards, personal bags at ang kanilang mga cellphone ay nasa lamesa lamang nakapatong. Kaya naman mas lalo silang kinabahan na mag-ama. Dahil alam nila na hindi aalis ang 3 na hindi dala ang mga bagay na yon. 2 araw nang nakakalipas pero hindi pa rin nakakabalik ang 3 magkapatid. Nababalot na ng takot ang buong pamilya na siya nagdala sa kanila sa police station para mag-report. Nagdesisyon ang mga pulis na opisyal na mag-file ng missing person report at idinagdag ang magkapatid sa kanilang search list. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng 3 at naging mainit na topiko ng diskusyon sa komunidad. Naglabasan ng mga haka-haka at pag-alala sa kung ano kayang nangyari sa 3 magagandang dalaga. Binalot ng tensyon ang buong apartment building kung saan nakatirang 3 dahil sa nangyari. Hanggang sa lumabas na din ang balita tungkol sa nakitang plastic bags na naglalaman ng mga parte ng katawan ng tao. Biglang natakot at nataranta ang pamilya nung lumabas ang balita tungkol sa nakita mga parte ng katawan. Ang kanilang kinakatakutan ay tila nagkatotoo. Pinagdugtong ng mga pulis at publiko ang balita sa nawawalang magkapatid. Hindi kaya katawan ng magkakapatid ang nakita? Matapos ang masusing pagsusuri sa mga plastic bags, kinumpirma ng mga pulis na ang katawan ay pagmamay-ari ng babae. Kaagad na dilala ng mga pulis ang plastic bags sa forensic lab at nagsagawa ng DNA analysis. Doon na kumpirma na ang pinagputol-putol na katawan ay nagmula sa 3 nawawalang magkapatid. Halos hindi makapaniwala ang pamilya sa narinig at hinimatay pa si Ronald pati ang kanyang asawa. Napakasakit na balita yon para sa isang magulang.
Kahit na nalaman na ang pagkakakilala ng mga biktima, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Sino kaya ang pumatay sa kanila at bakit niya pinatay ang tatlong magkapatid? Ano ang motibo ng suspect? Para makahanap ng panibagong leads, nagdesisyon ng mga pulis na imbestigahan ang lahat ng mga tao sa apartment complex kung saan nakatira ang tatlo bago sila nawala, sa pag-asang makakakuha sila ng impormasyon para makilala nila ang pumatay. Bandang 11:00 ng umaga kumatok ang mga pulis sa Unit 709. Ang nagbukas ng pinto ay isang lalaki na nasa 26 years old. Sinabi ng pulis sa lalaki na ang tatlong dalaga na nakatira sa Unit 703 ay nakumpirmang patay at nandoon sila para kumuha ng mga impormasyon mula sa mga kapitbahay. Nagulat ang lalaki sa narinig at nanlaki pa ang kanyang mga mata. Inimbitahan niya ang mga pulis na pumasok sa kanyang apartment. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili na si Lance Shiching o Lance. Matagal na siya nakatira sa apartment complex na yon at kaharap niya mismo ang unit ng magkapatid. Pero ayon kay Lance, hindi niya kilala ang tatlong magkapatid. Inirecord ng mga pulis ang statement ni Lance at ang lahat ng kanyang sinabi ay tumugma naman sa testimonya ng ibang kapitbahay. Umalis ang mga pulis sa unit ni Lance na walang pagdududa. Nagpatuloy ang mga pulis sa pag-imbestiga sa mga taong malalapit sa magkapatid. Pero bigo pa rin sila na makakuha ng kahit na anumang leads na maaaring makatulong para malutas ang kaso. Noong una naging crime scene ang apartment unit ng magkapatid. Ngunit napansin ng mga pulis na malinis ang loob. Walang bahid ng dugo o senyales na may nangyaring komosyon. At saka, nauna nang pumasok si May at Ronald bago pa ang mga pulis. Kaya nasira na o nagalaw na nila ang mga potensyal na clues. Halos umabot na sa deadlock ang kaso dahil walang leads at walang malinaw na direksyon ng kaso. Hindi rin nila alam ng mga pulis kung saan sila magsisimula para mahanap ang pumatay. Nagsimula sila sa pag-analisa kung gaano kabrutal ang krimen at kung paano itinago ang katawan ng mga biktima. Sa spekulasyon ng mga pulis, ang pumatay ay maaring ginawa ng isang criminal gang. Pero ang teoryang yon ay nag-iwan sa kanila ng pagdududa dahil walang naiwang bakas ang mga gang. Matapos ang masusing pag-analisa, naisip ng mga pulis na maaring malapit o kilala ng mga biktima ang pumatay sa kanila. O maaaring isang tao na nakatira din sa parehong apartment complex o posibleng nakatira sa parehong floor. Base sa bagong teorya, tinutukan muli ng mga pulis na imbestigahan ang mga taong may malapit na koneksyon sa magkapatid. Nagsimula na silang balikan ang mga apartment malapit sa unit ng magkapatid para muling magsagawa ng pagtatanong. Kasama na nga doon si Lance na nakatira sa harap mismo ng unit ng magkapatid. Habang kinakausap ng mga pulis, hindi makitaan si Lance ng kakaibang galaw o kinakabahan kagaya ng iba. Kalmado niyang sinagot ang bawat tanong ng mga pulis. Pero sa mga oras na yon ay nagdesisyon ng mga pulis na lawakan ang saklaw ng kanilang investigasyon. Nagsimula silang suriin ang background at pagkakakilanlan ng mga residente. Habang sinusuri ang mga ebidensya, nadiskubre ng mga pulis na isa sa bag na pinaglagyan ng katawan ng mga babae ay may nakaimprinta na Nanning Technical College. Sa masusing pagsuri sa background ng mga residente, nalaman nila na tanging si Lance lang ang natatayang nagtapos sa nasabing paaralan. Katunayan, pagka-graduate niya ay nakatanggap siya ng kaparehong klase ng bag mula sa paaralan. Isa sa mga kahinahinalang detalye ay late na dumating sila sa kanyang trabaho nung araw na nawalang mga biktima. At kasunod nun ay nag-file siya ng leave sa kanyang trabaho ng 3 araw nang walang malinaw na rason. Kaya may namuong katanungan sa isip ng mga pulis. Hindi kaya si Lance ang pumatay sa 3 magkapatid? Na kaya siya nag-leave sa trabaho ng 3 araw para maitago ang katawan ng mga biktima? Dahil sa mga ebidensya, nagdesisyon ng mga pulis na dalhin si Lance sa police station para sa mga pagtatanong at bilang isa sa mga prime suspects sa krimen. Sa ilalim ng psychological pressure, hindi na kinaya ni Lance at inamin ang lahat sa harap ng mga pulis. Sinabi niya ang lahat na kanyang ginawa. Bandang 8:00 ng gabi ng February 10, 2019, tumungo si Lance sa electric panel na nasa first floor ng apartment complex at pinatay ang power sa Unit 703. Sa mga oras na yon, 2 babae lamang nasa loob ng apartment ng magkapatid. Ang bunso na si Asa noon ay nagulat sa biglang pagkawala ng kanilang kuryente. Kasunod noon ay nagdesisyon siya na bumaba ng mag-isa para suriin kung anong nangyari. Dahil bihira lamang na mag-brown out o mawala ng kuryente sa nasabing apartment complex,
kaya hindi nila ganon kaseneryoso ang nangyari. Dahil bumaba si Ann na hindi na ilak ang pinto, kaya naman mabilis na nakapasok si Lance. Kaganyang nilapitan si Tansy, May o Tanya at inispray sa mukha ng dalaga ang dalang pepper spray. Nagulat at natakot si Tanya. Sinubukan pa niyang sumigaw pero mabilis na natakpan ni Lance ang kanyang bibig. Nagpumigla si Tanya pero mabilis siyang sinaksak ni Lance ng kutsilyo sa kanyang hita. Umiyak si Tanya dahil sa matinding sakit pero halos hindi na rin siya makagalaw dahil sa takot. Kasunod noon ay tinalian ni Lance ang kanyang mga kamay, binusalan ang bibig at inilak sa banyo. Bumalik na si Ann sa kanilang unit matapos masuri ang electric panel. Mula sa banyo ay narinig pa ni Tanya na bumalik na ang kanyang kapatid. Kaya gumawa siya ng ingay para maalerto sana si Ann pero walang narinig si Ann. Kasunod noon ay inatake kaagad ni Lance si Ann at sinaksak ng makailang beses sa dibdib at saka binusalan ng tela sa bibig. Di nang tagal ay may kumatok sa pinto. Yun ay ang isa pa nilang kapatid. Walang paligoy-ligoy na binuksan ni Lance ang pintuan at mabilis na hinila ang babae papasok. Sabay spray sa mukha ng pepper spray. Kinaladkad niya ang mga babae papunta sa banyo. Tinalian ang mga kamay at binusalan din ang bibig. Nasa loob na ng banyo ang tatlong magkapatid na puro sugatan. Kasunod noon ay tinignan niya ang tatlo na puno ng takot. Doon niya napagtanto na kung hahayaan niyang mabuhay ang tatlo, mahuhuli siya at masisira ang kanyang buhay. Sa puntong yon ay isa-isa niyang hinampas ng martilyo ang ulo ng mga biktima na siyang tumapos sa kanilang buhay. Pagkatapos noon ay kalmado niyang hinila pa isa-isang katawan ng mga biktima papunta sa kusina. Gamit ang kitchen knife, inumpisa niyang pagputol-putulin ang katawan ng tatlo at binalo sa plastic bags. Sa kasunod na araw ay nag-request siya na mag-off sa trabaho ng 3 araw. Nung masigurado na walang tao sa palibot, tahimik niyang dinala ang mga parte ng katawan sa masukal na bahagi ng construction site. Ano kaya nang tulak kay Lance para gawin ang karumaldumal na krimen? Ano kayang totoo niyang motibo? Lumalabas na ang lahat ay nag-ugat sa kanyang strikto at kakaibang pamamaraan ang papalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Si Lance ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, kaya naman siya ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Bilang nag-iisang anak, siya lamang ang natatanging pag-asa ng kanyang mga magulang. Bata pa lang siya ay lagi ng pangaral sa kanya na tiisin at huwag ipakita ang negatibong emosyon sa kahit na anumang pangyayari. May isang pagkakataon nung si Lance ay nasa elementary. Itinulak siya ng kanyang kaklase sa hagdan at dumugo ang kanyang bibig. Umuwi siyang umiiyak hindi lamang dahil sa sakit kundi pati na rin sa sama ng loob sa ginawa sa kanya. Pero sa halip na i-comfort siya, dinala pa siya ng kanyang ama sa bahay ng kanyang kaklase na tumulak sa kanya para humingi ng tawad. Sobrang nagalit si Lance dahil pakiramdam niya ay sobra siyang nanliit at napahiya. Alam ni Lance na wala siyang kasalanan kaya bakit naman siyang kailangan na humingi ng tawad. Pero hindi niya pwedeng ilabas ang kanyang emosyon dahil bawal yon para sa kanyang mga magulang. Simula noon ay kinimkim na lamang ni Lance ang lahat ng mga pang-aapi, pambubuli, pamamaliit at pamamahiya ng kanyang mga kaklase. Kinimkim niya yon ng mag-isa at wala siyang pinagsabihan sa mga nararamdaman. Wala ka ring maririnig na reklamo mula sa kanya. Kahit pagdating sa pag-aaral at sa kanyang grades, napaka-strikto pa rin ang mga magulang ni Lance sa kanya. Kinakailangan niyang sumunod sa mahigpit na tuntunin. Nagkakagusto din siya sa babae pero pag nalaman yon ng kanyang mga magulang, pinagbabawalan siya at pinapagalitan. Kaya naman walang magagawa si Lance kundi pigilin ang nararamdaman sa isang babae. Sa kabuuan ng kanyang pag-aaral ay bawal siya makipag-date dahil mahalaga sa kanyang mga magulang na mataas ang kanyang grades. Sobra nang nasasakal at napapagod na si Lance sa buhay na meron siya. Sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya lagi ang galit na mukha ng kanyang mga magulang. Ang buong akala ni Lance na kapag nakapag-graduate na siya ng college, ay magagawa na niya ang gusto niyang gawin at siya na rin ang magdidesisyon sa kanyang buhay. Pagka-graduate niya ay tinulak kaagad siya ng kanyang mga magulang na maghanap ng trabaho at maghanap ng girlfriend sa Nanning. Gusto sanang bumalik ni Lance sa kanilang bayan para magbukas ng maliit na design company. Pero paulit-ulit lamang siyang pinupuna ng kanyang mga magulang at hinahadlangan siya sa lahat ng kanyang plano. Para sa kanila walang ambisyon si Lance kaya naman pinagbawalan siya na bumalik sa kanilang bayan. Sa tuwing tatawag siya sa kanila, ang concern lamang ng kanyang mga magulang ay ang kanyang trabaho at love life. At kung wala pa siyang girlfriend, hindi siya maaring bumisita sa kanila.
Dahil sa matinding pressure mula sa mga magulang ay nabuo din ang madilim na mundo ni Lance. Pinaniwala at pinalaki siya sa ideya ng perpektong anak at pilit na pinipigilan na ipakita ang tunay niyang pagkatao para lamang ma-please ang kanyang mga magulang. Nagkaroon din ng mga nakarelasyon si Lance pero yun ay pinili ng kanyang mga magulang para sa kanya. Kaya hindi rin niya naramdaman ang pakiramdam na totoong minamahal. Hindi rin niya alam kung paano ipakita ang totoong pagmamahal. Kaya naman nauuwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Doon mas lalong nalungkot si Lance at takot siya na baka madismaya ang kanyang mga magulang. Sa kalagitnaan ng pakiramdam na nakakulong at walang pag-asa, doon na rin napansin ni Lance ang tatlong magkapatid. Ang tatlong magkapatid ay may clothing business. Sila ay magaganda, stylish, manamit at masayang nabubuhay. Madalas ay binibisita sila ng kanilang mga kaibigan sa kanilang unit at pamilya. Dahil magkaharap lang ang kanilang unit, naririnig ni Lance ang tawanan at masayang pag-uusap na nagmumula sa unit ng magkapatid. Dahil naramdaman ni Lance na sobrang naiiba ang kanyang buhay sa tatlo, nagsimula siya makaramdam ng sobrang inggit. Napakalungkot ng kanyang buhay at sunusunuran lang siya sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Wala siyang kalayaan, hindi katulad ng tatlong magkapatid. Napakasaya nila lagi, napakarami nilang kaibigan at suportado sila ng kanilang mga magulang sa kanilang mga gusto. Kaya naman hindi niya mapigilang isipin na bakit kaya sila laging masaya samantalang siya naman ay kailangang mamuhay ng miserabling buhay. Matapos ng testimony na yun ni Lance, sobrang nagulat ang mga pulis at sila'y natahimik. Hindi sila makapaniwala na walang pusong nagawa ni Lance ang ganon kabutal na krimen dahil lamang naiinggit siya sa kanilang masayang buhay. Di nang tagal ay hinarap ni Lance sa kanyang unang court hearing. Sa panahon ng paglilitis ay nagdemand ang ama ng magkapatid ng compensation mula sa pamilya ni Lance na nagkakahalaga ng 1.7 million sa peso. Kasama na doon ang gasto sa libing, emotional damages at iba pang gastos. Isinalang-alang ng mga magulang ni Lance ang compensation pero mahiniling silang kondisyon. Umaasa sila na matapos silang magbayad ay patatawarin nila si Lance at tulungan nila ito sa kanyang execution. Pero hindi pumayag ang pamilya ng mga biktima. Dahil nakita nila na ang compensation ay hindi makakatulong para sa krimeng ginawa ng kanilang anak, kaya naman tumagi na rin sila na magbayad. Sa mga oras na yun ay ginawa lahat ng mga magulang ni Lance para lamang mapagaan ang sentensya ng kanilang anak. Bumalik pa sa kanilang bayan ang ina ni Lance para kumuha ng certificate na nagpapakita na isa sa mga pinsan ni Lance ay may history ng mental illness. Gusto nilang ipakita at patunayan na may history ng mental illness ang kanilang pamilya. Pero tinanggihan yon ng korte. Ayon sa prosecution, plinano ni Lance sa kanyang ginawa. Hinanda niya ang mga gagamitin ng mas maaga at kalmadong dinispatch siya ang mga katawan. Kahit na sa pagharap niya sa mga pulis sa panahon ng interogasyon, napakakalmado lang ni Lance at hindi siya makita ng takot. Ang lahat ng mga yun ay nagpapakita na alam niya ang lahat ng kanyang ginagawa at wala siyang sakit sa pag-iisip. Kaya naman pinanindigan ng korte ang death sentence sa preliminary ruling. Bago ang kanyang execution, tinanong pa si Lance ng judge kung meron ba siyang huling habilin o kahilingan. May tatlong kahilingan si Lance. Una, hiniling niya na sa nabigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay para makapagtrabaho pa siya at mabigyan ng compensation ang pamilya ng mga biktima. Pangalawa, kung siya i-execute, hiling niya na i-donate ang kanyang mga organs sa mga nangangailangan. At ang huli, sana daw ay makita niya sa huling pagkakataon ng kanyang pamilya. Ang request niya para sa clemency ay tinanggihan ng korte dahil sa matinding ginawa niyang krimen. April 25, 2019, nangyari ang execution ni Lance.